Samantala, pinarangalan naman ng MMDA ang kanilang mga tauhang nakibahagi sa clearing operation sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. At ang ilan sa kanila, sa kabila ng naranasang panganib sa buhay, hindi ito inalintanang magampanan lamang ang kanilang tungkulin sa bayan. Ang kwento ng kanilang dedikasyon at kabayanihan tunghayan natin sa report ni Benj Bondo. Kahit bahagyang naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan, buo ang loob ni Mang Danilo na mga nangangailangan nating kababayan sa Tacloban. Si Mang Danilo na stroke habang tumutulong sa clearing operations sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Yolanda. Ang sugat namang ito sa binti ni Elvis Cabariban, tanda ng kanyang walang kapantay na dedikasyon sa kanyang tungkulin. Natamaan ng chainsaw ang kanyang binti habang nag-aalis ng debris sa mga kalsada ng Ormoc sa Leyte. Nalagay man sa alanganin ng kanilang kaligtasan, walang pinagsisihan sina Laude at Cabariban sa kanilang piniling propesyon, ang maging lingkod bayan. Opo, tuloy pa rin. Sa natin namin na kahit sa ganitong paraan, kahit na nagkasakit tayong lahat, kahit na naapekto na yung kalusugan natin, naglilingkod pa rin tayo. Opo. Hindi naman po ako pinapabayaan ng Chairman Tolentino, nila GM. Masarap tumulong. Mas masarap tumulong ng sarili mo na lang na kayo dito kaysa yung mag-ano ka pa ng kailangan tumulong ka na lang. Dalawa lamang sila sa higit 300 mga tauhan ng Metro Manila Development Authority na pinarangalan dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagbangon ng ating mga kababayang nasalanta ng kalamidad. Binubuo ang MMDA Disaster Response Team ng mga empleyado mula sa iba't ibang sangay nito. Mismong si MMDA Chairman Francis Tolentino at iba pang mga matataas na opisyal ng ahensya ang nanguna sa pagkakaloob ng medalya at munting regalo sa kanilang mga kawani. Buong puso namang tinanggap ng mga ito ang parangal at nagpaabot ng kanilang pasasalamat ang mga pinarangalan dahil sa walang patid na suporta ng pamunuan ng MMDA sa kanila. Partikular na tinutukan ng MMDA ang search and rescue, cadaver retrieval, debris clearing, pagbibigay ng supply ng malinis na tubig at pagsasaayos ng mga daan at establishmento sa mga bayang tinamaan ng bagyo. Nanatili ang mga ito sa mga naturang lugar sa loob ng halos isang buwan. Sa ngayon, patuloy rin ang ahensya sa pagtulong sa mga ito sa pamamagitan ng ADAP, ang municipality program. 92.56% yung clearing ng Tacloban and the surrounding areas, 10 cities sa Tolosa, 10 cities sa Pasay, at nailatag natin yung pagdating naman ng Metro Manila mayors na 1 year yung engagement, Navotas, Malabon, Mandaluyong at marami pang iba. Sa kanilang pagbabalik, sasailalim sa stress debriefing ang mga MMDA personnel na kasama sa naturang humanitarian mission. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.